Hi guys, Mami Park is here. Ayan, medyo tahimik na. Time is 9:32 October 25. So, good evening everyone. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa mga previous videos na uploaded natin, sa mga nanood, na inspired, natuto, nakipag-talakayan o nag-comment. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. So, in today's video guys, ay magtatalakayan tayo, no? Kung kayo ba ay nakare-relate din sa ating pag-uusapan for today's video. So, siguro may idea na kayo kasi dahil sa ating title. But before that, gusto ko lang pong mag-shoutout ng mabilis sa ating huling video at saka natin talakayin. Ang ating topic for today's video ay kung merong petsa de peligro sa isang buwan, meron din pong buwan de peligro sa loob ng isang taon. Alam niyo po ba yon? So, yan po ba ay sa tagal nyo na po sa halimbawa sa hanap buhay, ay napoporsin nyo po ba or na-observe nyo po ba kung ano ang mga matutumal na buwan sa loob ng isang taon? So, yan ang ating tatalakayin for today's video. But before that, mag-shoutout po muna tayo. Ayan. Okay. So, shout out to Mama Neng's Vlog. Sabi niya, mas masarap ang may sariling negosyo. Basta marunong ka lang mag-manage, lalago or may yumayaman sa negosyo. Hawak mo pa ang oras mo at walang amo. Unlike sa empleyado ka, kahit anong sipag mo, same pa rin ang sesweldohin mo. Kaya mas masarap ang may negosyo. So, one of the reason why ang gusto ko, kapag ka ako ay nag-a-apply ng trabaho, ay sa fieldwork at sa sales. Kasi, ang binabasihan ko doon ay yung basic salary and commission. Kasi, para at least kahit naghihirap akong mag-sales talk, nag-aakyat ako ng sales sa company, is kahit pa paano may kabig ako. Compare doon sa pupunta ako sa, or mag-a-apply ako, magtatrabaho ako sa isang store, and then, at try my best na makagain ng sales, but yung aking salary ay same pa rin. So, tama ka dyan, Mama Neng's Vlog. I would agree, no? So, kaya talagang negosyo ang pinili ko talaga, at bukod sa ito ay passion ko. Ito ang gusto ko talagang gawin. So, yan. So, shout out to Ma'am Mary Grace Sibunal. Sibunal? Oh, yes, no? Sabi ni Ma'am Mary Grace, suggest ko lang, Mami Park, itabi mo lang yung script mo sa camera mo. Kasi lagi kang tagilid, mas maganda po na nakaharap talaga sa camera. Always watching you. Thank you po, Ma'am Mary Grace, sa concern. This is the thing that I would like to say sorry to you guys. Pasensya na po. Na kahit sa ganun man po na hindi minsan maganda ang aura kung nasaan nakagawi ang aking camera, you used to watch it. No? You used to watch my vlogs. Maraming salamat po. I'm not that comfortable dito sa space ko, sa opisina ko, talaga, when I'm vlogging. Kasi, unang-una po, busy kami. And then, hindi po talaga ako gumagamit ng script. Magkakaroon lamang po ako ng script kapag po may tatalakayin akong importante and I need to discuss it chronologically. Kasi po, at saka wala po akong binabasa basta-basta. Pag meron po akong didiscuss na learnings in chronological order, naka 1, 2, 3 po yun. Keywords lang yon. Ako na mag-e-explain. Ang nangyari po kasi, ito po ang aking laptop. Tapos, ang katabi po niyan ay ito pong printer. Heto po ako. So, ibig sabihin, kung ito po ay iaayos ko ng naaayon sa forma ng printer, nakaganyan po dapat. Nakaganyan. Dahil po nandito yung laptop ko at heto ang space ko na medyo maluwag, nakaganito ako. So, ayan. So, kaya po minsan gaganon ako. Kaya may swivel chair po tayo. So, pasensya na po talaga, no? Hinihingi ko po ng pasensya kung medyo minsan ganoon. At dahil sa wala nga po kung ginagamit na script, ay kung ano po yung tumatakbo sa utak ko, siya po inilalabas ng aking bibig. Kaya po minsan napapaganyan ako. Kasi yun po yung aking gesture, yun po yung aking way to remember things in my head. Kasi po pag ako po ay scripted po ang sinasabi ko, mas lalo po ako nabubulol, mas lalo po ako nahihirapan. Mas gusto ko po yung malayang talakayan, malayang pagsasalita. Yun po yung aking forte pagdating po sa pagsasalita sa camera. I really do sorry, naintindihan ko po talaga, no? And also, aside from that po kasi, yung isa ko pong tenga nandito kasi po heto tindahan. So syempre habang nagvo-vlog ako, hindi po maiiwasan na bigla po. Dito po kasi ang customer nawawala, biglang bubugso, sabay-sabay. Nakapila diyan, literal po. Tulad yan, meron po nandito ngayon. Bilangin ko kung ilan. Mga 2 customer lang. Ayan. Pero kasi kung maraming binibili, pinakikiramdaman ko po kung kaya ni Ate Anang i-estima. Tulad kanina nasa CR ako. Ang mga rainbow girls nagsipagbilihan. So, ang dami nila, mga nakamotor pa, nakapila diyan. So, minsan po ganoon. So, nangangapa ako kasi kung hihinto ko yung vlog ko, tatayo ako, no? At a-assist ako kay Ate Ana. So, pasensya na po kayo, no? Si Mami Park po kasi talaga, hindi masyadong maano ang time ko pagdating sa pag-vlogging. Sinisingit ko lang. Kaya po pansin nyo, bukod sa talagang natural na mabilis ako magsalita, para ako nagmamadali.
pasensya na po, no? Pasensya na po kayo. So, kaya mas madalas ganitong mga oras ako nag-vlog, minsan alas 10 na, tapos minsan di ko pa nagustuhan yung sinabi ko, uulit na naman ako, ganyan. Kasi po hindi ako hindi po ako basta pala edit. Halos dire-diretso po talaga yung sinasabi ko. Super sorry po. Ayan. So, shout out to Ellen Pilar. Ayan. Always watching. God bless po. Love you, Mommy Park. Love you. Ciao. Janet Capilo, 1022. Sabi niya, masarap po talaga ang may negosyo. Lalo na kapag nakikita mo na lumalago na ang sari-sari store mo. Ako, 14 years nagtrabaho, walang naipundar. Kaya naisip ko na magtindahan na lang. Sa ngayon po, nakabili na kami ng tricycle, isang minivan, at napalaki na namin ang aming sari-sari store. Nakakatulong pa kami sa pamilya namin. Kaya po, more blessing po sa atin. O, di ba, napakasarap. Yun ang yun ang totoo talagang hanap buhay, na nakatulong. No, God bless you, Ma'am Janet Capillo, and thank you for always watching. Winnie07, good morning, Mami Park. Good morning. Ayan. Clarissa Aragi 3570, good morning, Mami Park. Good morning po sa inyo. Ayan, close ko lang. And then, Dorothy Joy Cruz, lagay ka natin dito, medyo ganan. Ayan. Dorothy Joy Cruz IZ4 Ako, 9 years pabalik-balik sa factory noon. Kaya nakaisip na mag-abroad. Dahil sa tagal ko sa kanila, hindi naman ako na regular. At ito na naman ako sa point na gusto ko nang iwan ang pagiging OFW dahil magna 9 years na rin ako dito, pero wala pa rin nangyayari dahil kung susumahin yung sahod ko dito, sinasahod ko rin naman dyan, hindi nga lang buo sa mga kaltas, dahil sa mga kaltas. Medyo may ipon na ngayon ng konti, kaya ito na ang last contract ko dahil gusto ko nang mag-umpisa ng sari-sari store. Kaya maraming salamat, Mami Park, dahil marami akong natututunan sa mga vlogs mo. Love you and God bless you. Love you too. DTV26, no? Imagine niyo si Ma'am si Ma'am Dorothy, 9 years. Imagine that. So, minsan nakakapanghinayang sa tumanda ka na lang sa pag-OFW. Ano ang naipundar mo? Ano ang meron ka? Minsan maiisip mo na ganyan, no? But if you are a mother at nagpalaki ka ng mga anak at pinatapos mo sa pag-aaral ng mga anak mo, yun? Valid reason yun. Ganun talaga. May mga magulang talaga na kahit gustong mag-ipon, gustong makapundar, hindi magawa. Gawa na nga nang kasi ay may mga binubuhay, may mga pinapaaral, may sinusuportahan. Kaya nga lagi nating minsan, lalo na kung hindi naman natin mga immediate family, no? Mga immediate family lang talaga natin. Huwag na natin isipin kung makakatulong ba tayo sa kanila o not. Kasi, ang lagi natin iisipin, unahin muna natin ang sarili natin. Kasi, pag napaunlad natin ang sarili natin, we can able to help others ng mas maganda. And syempre, pag tumulong tayo, ay hindi yung tulungan natin mangisda, hindi yung tutulungan natin para maging tamad, no? DTV26, heart at saka flowers ba yan? O ano? Hello, Kuya DTV. Ayan, si DTV26 si Kuya Darwin. Matagal na kami magkakilala sa YouTube world, kami nagkakilala. Nag-uusap din kami paminsan-minsan yan through messenger, nagtatawagan kami. Minsan kayo, nabot pa kami umaga, no? Nagtatawagan kami, pamustahan, catching up, hingi ng advices, si Kuya DTV, ganyan, no? Sometimes kasi maganda rin talaga yung may kausap ka, nang sa ganun kahit papaano, nai-issue yung nararamdaman mo, yung ideas mo, may masasabihan ka kung ito ba ay maganda, tama bang gawin, no? Kasi nga para maiwasan na maligaw. So, I'm so happy with the friendship that I had with Kuya DTV, no? Until now talaga, no? Love na love namin ng daddy yan. Tsaka kasi it's Melody, ayan. Ricky Anuevo, God bless you always, Mami Park. Thank you po sa Ricky. Ayan, BB, S. Joe, Bal Federico Marian, 6181. First, pa-shout out po. Oh, siya yung kauna-unahang nag-comment at pa-shout out daw. Shout out po, BBS Joe, Bal Federico Marian 6181. Haba ng pangalan ni Sir. At may nag-reply doon, si Laura Labajo 9779. Good morning, Mami Park. Always watching, lalo sa gabi. May store din ako. God bless, Mami Park. Ayun. So, maraming salamat mo. No? Thank you very much, everybody. Ayan. So, kung meron tinatawag na pecha de peligro, meron din tinatawag na buwan de peligro sa loob ng isang taon. Pero mag-focus muna tayo dun sa pecha de peligro. Paano nalalaman kung ano ang mga pecha de peligro? No, usually kasi ang mga tumatangkilik sa atin ay ang mga household neighborhoods at marami sa kanila ay hindi naman nasa into business, no? Sila ay mga employed. So, most probably, kapag they cannot able to buy one bagsakan na pamimili sa groceries kapag sumasahod sila, dito sila tumatakbo sa atin, sa sari-sari store natin. So, mga pecha de peligro, kapag yung mga typical na mga construction workers, mga basic salaries,
usually iyan, sa sari-sari store talaga umaasa, bumibili pa isa-isang kilong bigas, no? Paila-ilang sardinas, no? O kaya umaga, tanghali, gabi bibili. Ganun nila binabudget. So usually ang mga bumibili sa atin ay ang mga weekly kong sumahod, no? So sa mga weekly kong sumahod, ang mga pecha de peligro niyan ay mga around Huwebes, Biyernes. No, yan ang mga pecha de peligro niyan. Pagdating naman doon sa mga 15:30s ang sahod ng mga empleyado, ang mga pecha de peligro niyan ay mga Agis hanggang 14, hanggang the day ng before sumahod. Pagdating naman doon sa, okay, di ba 15:30s, so mga 10 to 14. Tapos kapag ka naman sa bago magkatapusan, mga around 27, no, 26 hanggang bago magkatapusan. Yun yung mga ano yan, yun yung mga pecha de peligro niyan. So, kaya ang mami, pagdating sa pamimili talaga at pagdating sa pag-allocate ng budget ko, I'll make sure na meron akong mga tamang schedule ng pamimili. Dahil para yung aking ipamimili ay sure ball na maghihintay lang ng isang araw, 2 araw, mabibili ang halos items na pamili ko. No? Kaya minsan tinatapat ko talaga hanggat kaya ko mamimili ako before mag Friday o kaya Friday, Saturday. Kasi yun yung mga araw na mabibili talaga hanggang Lunes. No? Lunes, Martes, mabili-bili pa. So, kasi pecha de peligro na yung yung mga Miyerkules, Huwebes, Biyernes, yan. So, kung ano na yung natitira lang dyan, pinapaano lang natin, binibenta lang natin para makaipon tayo ng sales at makapamili ulit ng weekend. Kasi, handun din yung mga panahon na ang mga tao ay day off. So, yan yung sa mga pecha de peligro sa loob ng isang buwan. So, paano naman sa loob ng isang taon? So, kami ng Lola Park nyo, guys, way back pa, bata pa ako hanggang lumalaki ako. Talagang dinidiscuss na namin sa isa't isa ni Lola Park yan. Kasi mahalos lagi kaming tandem ni Lola Park sa pagtitinde. Ang mga pecha ang mga buwan de peligro sa loob ng isang taon. Nabanggit ko to dati sa vlog ko. No, kung may mga makakaalala. Mga buwan yan ng bago magkatapusan ng August, September, October, November, bago matapos ang buwan ng November. Magiging mabili ang October 31, October 31, November 1 hanggang 2 kasi may holiday season. Pero after noon, babalik ulit sa pagkatumal. Dala na rin din ng pag pumasok ang bear, doon din nagsisimulang nagtataasan ang mga basic commodities tulad ng bigas, nag-start na namang tumaas yung buko, bigas, prutas, pagpasok ng bear, mahal ang prutas. And then, mga condiments na ginagamit sa mga holiday season, nagsisimula na yan. Naghahanda na sila. Magpapapromo sila ng isang bagsakan, no? Hanggang hanggang bago pumasok ang last week ng November. And then, bigla yan tataas. Hanggang January. Doon nagsisimulang magtaas. Naalala ko noon ang Nestle cream last year. Diyos ko, at saka yung mga iba nilang items, 4 na beses nagtaas sa loob lamang ng 2 buwan bago mag-December. Ganun katindi, no? Kasi yan talaga inaano natin, inoobserbahan natin. Also yung mga poultry products nagtataasan din. So, karne nagtataasan din. Yan. So, kaya din yung tao, bukod sa nagtataasan, ay yan din kaya pecha de peligro din sa ating mga nagtitinda kasi ang tao ay nagtitipid. Ang tao ay wala pang pera. Ang tao wala pang bonus kasi ang bonus minsan dumadating mga around November. No, November hanggang December. Bonus and 13-month pay. Ang 13-month pay minsan hinahati, alam ko. No, pero may natatanggap pa bago pumasok ang December. Minsan yung ibang company sa mismong buwan ng December binibigay. So kaya ang tao wala talagang pera pa. Kaya matumal tong mga panahon na to. Kaya ako diniscuss to dahil nga doon nabasa ko doon sa, sari-sari store owners and groceries, parang gano'n na group. Kasi nag-aano lang sa feed ko na ang sabi niya, kung kailan daw namili siya at pinarami niya yung paninda niya, saka naman daw nagtumal. No? So eto, may mga comments. No? So eto, hindi lamang dahil sa may mga buwan talaga na buwan de peligro. It is because may mga factors why it happens. So, may mga nag-comment, sabi baka daw hindi niya napapansin na mababa ang presyo ng kalaban niya kaysa sa kanya. Baka may mga existing kakompetensya at mas mababa na yung ino-offer na product compare sa kanya. So, yun ay possible reason.
Baka naman daw may sinisiraan sa customer siya ng kalaban niya. Possible reason din. Actually, lahat ng mga nag-comment doon ay may mga points, may mga puntos, no, sa sinasabi. Kino-comment doon sa nag-post sa poster ng kung bakit kung kailan siya namili, pinarami niya yung paninda niya, saka patumumal. Kasi natapat siya dito sa panahon ng buwan de peligro sa loob ng isang taon. Ayan. So, ang tao kasi, gusto talaga nag-all out yan sa mga holiday season, sa mga occasions. So talagang ito talaga taon-taon dito sa Pilipinas. Ganito talaga yung from last week ng August to third week ng November, matumal. Ngayon, in my case, no, nararamdaman din namin yan. Daman-daman talaga din namin. Kaya lang kasi, ang kagandahan naman kasi, may bibili. Ang kagandahan naman din kasi, kami, pinaghandaan ko na yan. Kaya kailangan pahabaan ng pise, at talagang pagalingan sa customer service, kaya hindi dapat nawawala yun. Yun ang kagandahan na kapag ka ang nai-build mo or naitanim mo sa iyong mga customer ay kagandahang ugali, kagandahang asal, kagandahang serbisyo at medyo murang-murang items, they will always consider you as much as possible. Kino-consider kanila na bilhan, uunahin kanila, no? Yun ang kagandahan doon, no? You stick with it. Naniniwala talaga ako sa good customer service. Stick with it, maniwala kayo. Wala namang mawawala sa inyo, hindi kayo magiging masungit. No, sabi dun nga sa comment baka masungit ka kaya hindi na bumibili sa iyo mga customer mo, sabi gano'n sa mga comment dun sa ano. So, mga factors din 'yan kung bakit, no? Kaya kailangan consistent ka, panatilihin mo. Masarap ang maging genuine sa ginagawa mo at passion mo kasi nagma-manifest yun talaga sa nakikita ng customer. Hindi yung, daman naman nila kasi pag nagpapaka-plastic daman-daman nila yun. So, kaya, panatilihin nyo yung pag-uugali na masayahin kayong tendera, masayahin kayo sa tao, palabati kayo, ganyan. Na hindi naman kayo aabusuhin, syempre. No? So, syempre, nasa tamang ano pa din, balanse. So, another thing na po pwede kong maidagdag dyan is yung bukod doon sa presyo mo, baka nga mahal, ganyan. Ayun nga, yung sa case ko, no, 2 taon na, mula nung naging pumasok na tayo sa new normal situation after pandemic, di ba nabago po ang buwan ng ating pagpasok sa yung school year natin, no? Ang enrollment ay August na. So, sa parte ni Mami Park kasi, ang nangyari, di ba nag-start ako dito last year, March, no? So, parang pinaka-formal start ko na April 1. So, mga panahon na yon mainit. So, mabili. Kasi mainit, maghahalalan pa, maraming tao, magmamahal na araw, maraming may birthday, maraming piyesta, maraming okasyon. So, kaya naging mabili. Kaya nakaraos talaga sa trial and error method ng Mami Park. And then, nagtag-ulan. Dahil yung area ko ay subdivision and not all people are capable to go out to buy their needs, especially yung mga basic commodities nila, syempre nauubusan din dahil nagkakaroon nga sila ng petsa de peligro sa buhay nila, di ba? Petsa de peligro sa sahod, ganyan. So, they tend to buy and to depend on sari-sari store. So, kaya naman, naging mabili din. Kasi nga, mahirap ang transpo dito kung wala kang sariling sasakyan. And if you also have your own vehicle to go out, nakakatamad. Kasi medyo malayo-layo din. So, chances are, aasa sa mga talipapa dito, sa mga groceries dito, sa mga tindahan dito, sa loob ng subdivision. So, kaya nakasurvive din ako ng mga panahon na yun. Nakakasurvive na kahit tag-ulan. Even ice cream, kahit bumabagyo, mabili. Huwag ka dyan. Ganun katindi, no? And then, pumalo ang pasukan ng around, kasi magtatag-ulan hanggang June, July, ganyan. Pumalo ang pasukan ng August. So, naging mabili pa din kasi ang daming mga nanay na namili ng mga gamit, na mga hindi na nakapamili sa labas. Ikaw ang tinakbuhan para bumili ng mga iba pa nilang needs ng mga students, and then mga pabaon, mga biscuits, mga ganyan, yung mga everyday needs nila dahil pumapasok na, naglalaba, mas malakas ang sabon, malakas ang mga shampoo, malakas ang halos lahat, basta basic commodities, mga fast moving products. Talagang mabili. And then, naka-cope na sa gastos ang mga tao. Naka-adjust na, no? So, naging parang na-normal na yung kanilang takbo ng buhay. Kaya daman na nila ngayon, daman na natin ngayon, yung parang matumal. Kasi, nandun na yung titipid ang tao, pinagkakasya ang kanilang budget, ganyan. So, kaya naman,
masasabi ko talaga na ito yung mga panahon din na matumal. So ako, nadama lang namin yung tumal this October lang. Last week ng September and then this October. Pero tama lang din kahit papaano kasi bumabawi naman sa weekend, bumabawi sa ibang araw. Dito kasi minsan unpredictable kung kailan mabili. Aasahan mo ang mabili ang Sabado, Linggo, Lunes, ganyan hanggang Martes. Tapos minsan di mo akalain yung matumal na Miyerkules, Huwebes, minsan nga Biyernes pa. Mabili. Minsan naman di mo akalain na kung Biyernes na Biyernes saka pa matumal. Kasi nga wala pang sahod, hihintay na lang ang weekend, ganyan. So it depends upon the situation and sa people at saka yung date kung kailan tatapat yung mga sahod nila at yung araw. Ganon. So consistency is the key. Syempre, consistent ka na lagi kang bukas and also yung mga pangangailangan nila ay meron ka palagi. So okay lang yan na namili ka kasi at least mababawasan yung paglabas-labas mo. At least nahandyan na. Ibebenta mo na lang kahit medyo mabagal ang pag-usad. Kung hindi ka naman nangungupahan, wala kang dapat i-worry, di ba? Maghintay ka lang ng benta at saka ka na lang ulit mamili. Unlike sa katulad namin na nangungupahan, talagang hindi po pwedeng hindi kami magwo-worry, hindi kami pwedeng hindi magbubukas, dahil meron kaming obligations, meron kaming mga binabayaran, especially if this is our bread and butter. Yun ang napakahirap na sitwasyon. Tapos tatama ang tumal, no? So pahabaan ng pise, pagandahan pa rin ng serbisyo sa mga customer, patatagan, no? So tapit at continuous lang, laban lang. At mas magtipid kapag matumal, no? So, yon. Yan lang yung gusto kong mga i-share sa inyo, no? Na nafe-feel din namin yan. Kaya lang din talaga, ako kasi, pinaghahandaan na namin yan yung mga ganyan sitwasyon. Pinaghahandaan ko na yan dahil alam ko nga ganyan taon-taon. Last year kasi, hindi ko siya masyadong dama. Kasi nga, ang tao last year, yun yung first na unang school year ng pagbabalik eskwela ng mga bata. So talagang sagsag, hindi ko nadama yung pagtumal last year dahil nagbalik eskwela nga. So ngayon, dahil nga normal na ulit, balik tayo sa normal. So ang tao, hindi na nagwo-worry sa mga stocks nila, sa mga nila, dahil anytime makakabili sila. Anytime may stocks, anytime may And then last year pa, iisipin mo nakakatakot din dahil nga syempre, isang full blast na pagbabalik sa eskwela yon, kagagaling lang natin sa pandemic, no? So kaya talagang hangga't maaari ang mga tao ayaw nang makisalamuha basta-basta ng outside world kasi nga syempre natatakot pa din na baka magkasakit. Kaya hangga't meron dito sa malapit sa area nila na makukuha ng mga needs nila, dito na lang. Yun lang naman yun. So, I discussed this guys kasi para maiintindihan nyo, no? At para malaman nyo din, lalo na sa mga papasok sa negosyo, ano ba ang magandang buwan para magsimula na mag-open ng tindahan. Meron pong, wala ako naniniwala sa swerte ha. Actually, there's no prerequisite when it comes to date when you are going to start. Kung kaya mo ngayon na. Pero may mga magaganda talagang buwan. Alam nyo kung ano po, papasok ang summer, bagong pasok ang taon, January hanggang summer. Maganda po ang bago pumasok ang holiday season, mga October, November, December. Yan yung mga magandang pasukin. And then ito pa yung mga tips ko sa inyo guys, para ang sales nyo din ay maganda. So kapag ka sa mga magsisimula at papasok sa ganitong negosyo, kapag ka kayo mag-open, at syempre magpapakitang gilas kayo, no? Nakita nyo na lahat ng mga advices and tips ni Mami Park. Gas-gas na diskarte, pero still effective, ay syempre pag bago kayo, hindi kayo magbebenta ng mahal. Dahil mga kayo sa paligid at kailangan na maka-invite kayo ng mga customer na makita ang tindahan nyo at maipakita nyo naman what your store can offer to your customers or your market. So, syempre, magbababa ka ng presyo among your competitors. Is it price war ang tinatawag? Hindi. This is kasi a promotion to promote your business. No? Hindi price war pa yon. Kasi this is to promote your business para magkaroon ka ng market magkaroon ka ng space sa market, makakuha ka ng target market mo. Now, kung dadating din dun sa point na you used to offer promos, discounts, and bundles, mga ganyan, mga sales, ganyan. Sana at least ilang beses sa isang taon panindigan mo. Kasi there are times na may mga taong pupuntahan ka lang kasi bibili lang sa'yo kasi meron kang sale. Kasi yung mga kailangan nila, nakukuha naman nila sa iba nilang tinatangkilik na tindahan. So, it is a delicate decision when you offering
promos and discounts. Kasi masasanay sila, di ba? So, maganda yung nasasanay sila in a sense na kahit wala ka, tatangkilikin ka pa rin nila. Kasi dito sa tindahan ko, yun ang kagandahan. Mother's Day special sale ako, less 3 pesos. Yung mga usually mas lagi nilang na-access sa akin na promo or kaya ay naka-sale is yung mga nabibili ko ng good deal na 6+1 na mga Thai na items tulad ng shampoo, powder soap, powder laundry soap. Pakuha nga ako ulit ng natin, Ariel. At saka yung mga Downy na 6+1, ganyan. So, yan, gustong-gusto ko yan. Kasi, lalo na kapag maganda ang deal na nakuha ko. The reason is, isa yan sa ginagamit kong diskarte na promotion sa aking tindahan na hindi ko kailangang magsakripisyo ng kikitain or tutubuin. So, ano ang diskarte ng Mami Pat? Pakita ko sa inyo. Tingnan ko isang Thai. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Alam niyo, sabi ko sa inyo hindi laging sa ahente ako hindi laging kay Pure Gold, hindi laging kay Direct Way. Kung saan ako makakakuha ng good deals, doon ako. So, alam niyo po ba ito? Nung nakaraan, nagpunta sa akin si JRNR. Ang offer sa akin ni JRNR, nalaglag. Ayan. Ang offer sa akin ni JRNR ay usually presyo sa supermarket ng 6+1 na mga ganito. Same as yung mga tatluhan na may mga 6+1. Yung tatluhan ito. Same also doon sa mga Downies ko na mga 6+1. Napakadalang ni JRNR o ng ahente ko sa ganyan na mag-offer sila sa akin ng mga 6+1 kasi yan ang lagi kong hinahanap sa kanila dahil nakikita ko nga sa supermarket, nakakadila ko. Lalo na minsan kapag si Pure Gold ay 10% hakot day, 10% discount hakot day, tapos ang participating products, mga Downy sabon, tapos may mga 6+1 pa. Diyan ako talaga akit na akit. Gusto ko talagang tinitake yan. Kaya sabi sa inyo, kahit saan, strike anywhere ako pagdating sa pamimili. Dahil nga, kung saan ako makakakuha ng good deal. Ngayon, eto, hindi ako kumuha kay ahente. Kasi, nung minsang bumili ako sa asawa ni Kuya Joseph, yung nagdi-deliver sa akin ng mga soft drinks, kasi yung CEKC, meron din kasi silang groceries. Nung umorder ako, nakita ko talaga, mura ng 2 piso mahigit. CEKC, compare kay Direct Way, compare kay Pure Gold, at lalong-lalo na sa ahente. Imagine that, ahente na yon. Mura ng 2 piso. Ngayon, nung pumunta sa akin nung nakaraan yung ahente, tinanong ko ngayon, teka, wait lang ka ako, ganyan yung presyo mo, pero ako may isa akong supplier, ang bigay lang sa akin ganito, mura siya ng 2 piso sa'yo, 6+1 din. Ganito din binigay sa akin ng EKC. Tawag ako ngayon. Sabi niya, madam, kapag kumuha ka ng isang sako, mas bababa pa. Mas binabaan pa ng another 2 piso. Grabe talaga. Alam nyo, hindi ako nagdalawang isip. Me and Daddy Park, hindi nagdalawang isip. Kumuha ako isang sako. Ang isang sako po ng ganito na 6+1 Ariel na twin pack or jumbo kung tawagin, ay 30 Thai ang laman. Kasi 1 Thai to, diba? 6+1. Same, mas mababa. No? Mababa na nga sila ng 2 piso kung hindi isang sako yung kukunin mo sa mga kinukuhanan ko. Mas mababa pa ng another 2 piso mahigit. Halos kulang-kulang 5 piso ang baba nila kapag isang sako ang kukunin mo. Kumuha ako na isang sako nung nakaraan, nung last Tuesday, kumuha ako. Hindi ako nagdalawang isip, napakabili sa akin ito. Ngayon, nag-wholesale ako nito. So, maganda na ang tubo ko nito sa wholesale at lalo sa retail. Ito, lagi kong sinisave ito kapag nagtitinda ako ng wholesale. Hindi ko basta kinakalas. Ang kinakalas namin ay yung walang 6+1. Yun ang kinakalas namin at nire-retail namin. Kasi, sasabihin niyo siguro, Mami Park, mas tutubo ka kung ito nire-retail mo. Kapag naubos po yung normal ko na ganito, na hindi 6+1, saka lang ko po ito kakalasin, i-out para sa retail. Pero hanggat I can save it, sinisave ko to para dun sa gustong bumili ng isang Thai. Kasi may mga bumibili dito ng buy Thai. So, anong diskarte doon? Ano ang point ko doon? Kasi yan yung makakatulong din sa mga sari-sari store na tumatangkilik sa akin dito. Dun sa mga nanay na maramihan kumuha. So, kapag nalalaman nila na pinapriority mo, mas bigyan sila ng mga ganito, chances are, laging ikaw ang priority nilang bibilhan. At hindi lang yan, no? Hindi lang yan. Hindi naman ako gumastos para sa +1 na promo na to. Dahil ito ay nakuha ko na ng as-is na ganito. No? Same price, may +1 pa. So ako, maganda na ang tubo ko sa wholesale nito and as well as sa retail. Pag binigay ko kay Tomer, maganda na yung magiging dating ng tindahan ko sa kanila at ang ino-offer ko sa kanila. Mas marami pa akong volume or mas marami pa ang bilang na mabebenta ko nito dahil hahabulin nila ng hahabulin to.
Dumadating talaga sa time, Mami Park. Meron ka pa ba ng 6+1 na Downy? Mami Park, may 6+1 ka pa ba ng Surf powder? Mami Park, may 6+1 ka pa ba ng ano, ganito, ganyan? Kapag hindi nila alam minsan na may mga 6+1 sa items, pinopromote namin yan. Diba, Teng? As well as sa ganito, napakamuran, ang laki ng save nila dito sa ganito. Inoffer sa akin ng mura ni Nestle, inoffer ko din ng mura kay Tomer. Ang kagandahan, wala nang nilalagay na SRP. So, save up to 10. Sinunod ko to, 10 pesos talaga ang discount sa akin ng customer. Nang may tubo pa din ako. Kasi mababa ang bigay ni Nestle, ni Active Serve ang distributor. So, imagine that. So, yun ay yun ay diskarte. Nang sa ganun ay manatili ang customer sa'yo. And at the same time, hindi ka nawawalan ng mga promo. Minsan tatanong, Mami Park, anong mga promo mo dyan? Ano yung may mga sale ka dyan? Meron ka bang sale sa sabon ngayon? Baka naman meron kasi maglalaba ko ngayon marami akong lalaban. Pagka meron, sa Downy lang meron ngayon. Ay, naubos na yung sa Surf. Hindi ko pa alam kung kailan ako magkakaroon. Pero meron sa Ariel, meron sa ganito, meron sa ganyan. So, they thinking na buti pa dito kay Mami Park, kahit pa paano, nakakakuha ng promo. Kasi, di ba yung iba, totoo naman, discarte naman talaga din. Yung sasabihin na, tatanggalin to, para mas dumagdag ang kita mo, no? But for me kasi, ang habol ko naman ay dami ng customer na bibili. Yung lakas na, yung dami na mabebenta kong ganito. Same lang, kabig pa din, no? And at the same time, pag marami ang tumatakbo dito, nasasabi pa yan sa iba. Word of mouth yan eh. Doon kay Mami Park may promo doon, baka may 6+1 pa doon. Doon kay Mami Park may ganito, may ganyan. No? Kasi pag bumili ka ng regular na 6 pieces sa kanya, ganun din yung price. Kapag ka meron siyang mga 6+1, same lang yung price na makukuha mo, may +1 ka pa. Discard yun, guys. So, kaya minsan, mag-iisip ka din kapag yung, kung oo, doble kita. Yes, oo, nandun tayo. Ako, ganun din naman ang gusto ko. Siyempre, yung madoble kita ko, no? But ako, nagkakaroon ako ng promotion. Napopromote ang tindahan ko, napopromote ang mga products ko, nang hindi naman ako kailangan magsakripisyo na mabawasan yung tubo ko o kita ko. Kasi hindi ko kailangan mag-less ng price. Dahil nahandito na. Kaya pag may mga deals na ganito, hindi ako po pwedeng wala. Sa totoo lang. Kaya nga sabi ko nga kung mai-stretch ko lang talaga, tsaka kaya ko at this space pagka nakakakita ako ng mga gusto ko talaga sako-sako ng kumuha ng mga sabon. Yun talaga. Pangarap ko talaga yan. And ako, step by step lang ako talaga. Kasi syempre nag-iingat din ako na mapunta lang sa lahat sa isang items yung nag-iingat din ako. Hanggat kaya ko na lahat maabigyan ng allocation. Pinapalakas ko. No? Pinapalakas ko. Kaya yan. Kaya nga sabi ko kay Casey, marami pa ba kayong stock niyan? Kasi pagka kukuha ako ulit. Once na nakikita kung kukuha ako ulit. Yan. So, sa ganito, sa Ariel, madalas sa ganito lang merong promo, sa green. No? Sa pula at saka sa madalang, sa pula at saka sa pink. Pero pagka meron, kahit saan ako supermarket makakuha, kumukuha talaga ako. No? 10 tay, 20 tay, ganyan. So, yun lang. So, that is our video for today. And talagang mahaba na naman, Maraming salamat. Thank you and see you next time till our next vlog. Bye! Fighting!